Good afternoon po everyone. Today po tatalakayin ko po ang 6 to 10 na mga batas ukol sa kapaligiran. Bago po muna ako magsimula, meron po muna ako isang katanungan na akin rin na isasagutin. Tanong, ano ang pwede mong gawin upang mabawasan ng air pollution or makabawas sa air pollution? Para po sa akin bilang isang kabataan, makakabawas po ako sa air pollution kung hindi po ako maninigarilyo at hindi po ako magsisigal ng mga dahon araw-araw. Now, let's move on to our topic na po. Number 6, Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay isang komprehensibong patakaran sa pamamahala ng kalidad ng hangin at mga programa na naglalayong magkamit at mapanatili ang dekalidad na hangin para sa lahat ng mga Pilipino. Nakatala rin ito sa listahan ng mga batas bilang Republic Act number 8749. So, ang sinasabi lang sa batas na ito ay ang batas na ito ay napapanatili nito ang malinis at dekalidad na hangin na nagagamit ng mga Pilipino. Next is yung statistic ng air pollution noong 2020. According to the latest IQ Air World Air Quality Report, the Philippines' air quality is deemed moderate and comes in at 70th place on IQ Air's worst air pollution rankings. On this list, the farther you are from the top, the better. Singapore and Japan were the only other Asian countries to have better air quality than the Philippines. So, sa statistic po nito is, yung pinaka-dark red po yung pinakamalalang air na country na which is yung Bangladesh, Pakistan, India, Mongolia, and Afghanistan. Then yung yellow to green naman po is yung papunta na pong better air quality na country. Which is yung pinakauna yung Japan, second Singapore, third Philippines, fourth Taiwan, and then Hong Kong. Then next is Ecological Solid Waste Management Act number 2000. Ang batas na ito ay tinatawag ding Republic Act number 9003 ay ukol sa Ecological Solid Waste Management Program, naglalaan ng pondo para rito, lumilikha ng mga kailangang pang-institusyonal na mekanismo at insensitibo at tumutukoy ng mga kabawalan at kaukulang parusa ukol dito. Yung batas po na ito ay pinoproteksyonan po yung mga environment sa pamamagitan ng mga proper segregation, transportation, storage, saka po yung proper solid waste disposal po. Then next is ito po yung example na so kung paano po mapapanatili po nating malinis ang environment. Mahakbang tungo sa malinis na lipunan. Una hakbang, ang segregation or ang pagbubukod. Siyempre, alam naman natin kung paano magbukod, di ba? Yung nabubulok, hindi nabubulok, tapos yung kailangan i-recycle pa, or yung pwedeng i-recycle. Ikalawang hakbang, collection. Then yung collection naman po is, ito po yung, kinukuha niya na po yung kunyari po, nakapag-segregate ka na po ng mga basura, yun lang din po yung kukunin niya. Pag hindi po nakasegregate yung basura, hindi niya po kukunin. Then ikatlong hakbang, yung pagre-recyclo, or yung recycling. Siyempre, yung recycling, ito yung solid waste na patapon na pwede pang gawing pakinabangan pa yung mga solid waste na yun. Pwede mo i-recycle at gawing may pakinabang. Then next is Wildfire Resources Conservation and Protection Act 2001. So, sa tingin niyo, pag narinig niyo yung wildfire resources, ano yung mga naiisip niyo? Para sa akin, pag naiisip ko yung wildfire resources, ito yung mga malawakang pagkasira ng mga forests at pagkawasak ng mga habitat ng mga animals. Kilala ang batas na ito bilang Republic Act number 9147. Ito ay para sa mga konserbasyon at proteksyon ng wildfire resources at ng kanilang mga habitat. Naglalaan ng pondo para rito. Ito ay ukol sa panglayunin na may kinalaman sa wildfire resources ng bansa. So yun nga rin sa sinabi ko, pinaproteksyonan nyo nito yung wildfire resources, which is yung mga habitat na nasira. Next is, ito yung example niya ng mga endangered wildfire species in the Philippines. Which is ito na yung mga malapit ng close to extinction na rin. Philippine eagle, Visayan wrinkled hornbill, tamaraw, Philippine warty pigs, and Philippine crocodile.
Then next is yung statistics ng the Philippine clearing house mechanism. Ito po yung statistic kung ito po yung statistic ng mga species na nate-threatened from 2010 to 2018, which is nauna yung Philippine Kakadu, then pangalawa yung Philippine Eagle, then yung Tamaraw. Next is Philippine Clean Water Act of 2004. Nilalayon nitong proteksyonan ang mga anyong tubig sa bansa mula sa polusyon na nanggaling sa mga land-based resources gaya ng mga industriya at establishmentong commercial, agrikultura at aktibidad ng komunidad o sambahayan. Tinatawag din itong Republic Act number 9275. So sa batas naman ito ay pinoproteksyonan nito yung mga anyong tubig na galing sa mga industriya, agrikultura o yung mga lumalabas dun sa mga ganun na mga agrikultura. Then next is ito yung example pala nun. Ito yung sa Ilog Pasig yata to, na una ay sobrang daming pollution sa tubig, sa mga sa tubig. Then nung start nila linisin, gumanda na siya, luminis na. Kaya dapat importante sa atin na ang malinis sa tubig, kaya dapat di natin to dinudumihan. Then next is the Republic Act 3571, 10-5-59-3 at Executive Order number 23 no 2011. Nakapaloob dito ang pagbabawal sa hindi tamang pagputol ng mga puno, hindi lamang sa kagubatan kundi maging sa ibang pang lugar. Gayun din naman, nararapat kang magtanim uli ng bagong mga puno bilang kapalit ng mga pinutol mo. So yun nga, galing sa mga kaya nga nang sinabi dyan na dapat hindi tayo magputol ng puno, which is kasi nakakalalayan sa environment natin tapos hindi pa tayo magtatanim, di ba? Pwede naman kasi magputol ng puno, basta magtatanim ka ng bagong puno para may tumubo ulit para maging healthy pa rin yung mundo natin. Next is yung statistic galing sa Philippine Clearing House Mechanism. From 2002 to 2023, Philippines lost 190 kHA of humid primary forest, making up 13% of its total tree cover loss in the same time period. The total area of humid primary forest in the Philippines decreased by 4.1% in this time period. So, base sa statistic na yan ay, para sa akin, yung statistic na yan is, ang ibig sabihin lang yan is, habang tumatagal yung panahon, bumabawas yung mga forests or trees na meron tayo dito sa Pilipinas. Next is, ito pala yung example nun, di ba? Grabe pag pinutol natin yung mga puno-puno, syempre, magkakaroon tayo ng flash flood, kagaya nga nandito sa Leyte. Yun lang man po. Thank you.